yung tipong parang amoy bulok na, yung tipong parang sobrang baho na, yung sobrang lansa. Yun ang hindi normal dahil ibig sabihin kapag yung inyong private area ay may ganong kakaibang amoy, ibig sabihin meron kayong sakit na guys, welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Sa video na ito is pag-uusapan natin kung paano may iwasan ang pagkakaroon ng vaginal yeast infection. Sa mga kababaihan dyan na nakakaranas ng yeast infection, panoorin nyo ang video na ito at baka sakaling matulungan ko kayo. Okay? So if you are interested to know kung paano ito may iwasan, just keep on watching. Ang yeast infection is a fungal infection sa ating down there. Kaya nagkakaroon ng yeast infection ng isang babae ay dahil nasisira yung good bacteria sa ating down there. Ibig sabihin, nasisira yung natural pH level sa ating down there. Kaya tayo nagkakaroon ng yeast infection. So, ang sintomas nito is sobrang kati, mahapdi, may lumalabas na discharge. At yung discharge na sinasabi ko is buo-buo siya na parang kesong puti. Sobrang katinon guys. Hindi mo mapipigilan na hindi siya kakamutin. Paano ba ito may iwasan? Okay, simple lang guys kung paano nyo may iwasan na magkaroon kayo ng vaginal yeast infection. Unang-una, asa natin gumamit ng mga mababangong sabon dito sa ating down there dahil yun ang nakakasira ng natural pH level sa ating down there. Napapatay nito yung good bacteria sa ating down there na nangangalaga sa natural pH level ng ating vagina. Iwas-iwasan natin gumamit ng mga mababangong product para doon, okay? At sa mga kababaihan dyan na pinipilit na maging mabango yung ating down there, ay doon nagsisimula yung pagkakaroon nga ng yeast infection dahil nga doon sa mga produkto na ginagamit natin ay nasisira yung ating pH level sa ating down there. Hindi nyo namamalayan na yung pala yung nagiging cause ng inyong pangangati. Okay? So, wag nyo na pilitin na maging mabango yung ating down there dahil kahit anong gawin nyo is hindi magiging mabango yan. Merong natural na amoy ang ating vagina. Okay? Hindi siya mabango. Pangalawa na mai-suggest ko sa inyo para maiwasan na magkaroon kayo ng yeast infection is iwasan nyo rin yung paggamit ng mga mababangong panty liner, yung mga mababangong napkin, dahil nagkakos din yun ng irritation, kaya nagkakaroon ng infection. Okay? Pangatlo naman na may isuggest ko sa inyo is huwag din kayo magsusuot ng mga makakapal na pantalon, yung mga masisikip na pantalon. So, hanggat maaari, iwasan nyo magsuot ng gano'n dahil hindi nakakasingaw yung ating private area and yung yan nagkakos ng irritation dahil nga dahil sa sobrang sikip or sa sobrang kapal ng ating suot is hindi nakakasingaw. Ibig sabihin is nagkakaroon ng mga bacteria sa ating down there kaya nagkakos ng yeast infection. Sa mga kababaihan na hindi may iwasang magsuot ng mga makakapal na kasuotan tulad nga ng pantalon, lalong-lalo na yung mga kababaihan na nagtatrabaho and required na magsuot ng pantalon. Na-experience ko yan nung ako ay nagtrabaho sa electronic company. Ang kailangang suotin is pantalon. So, yun ay masikip and medyo makapal. So, hindi makakasingaw yung ating private area. Dahil nga hindi may iwasang gumamit ng panty liner, ang pipiliin natin is yung walang amoy. Or yung ibig sabihin, hindi siya mabango. Para hindi tayo ma-irritate doon sa ating down there. Okay? And pang-apat naman na may isuggest ko sa inyo para maiwasan ang pagkakaroon ng vaginal yeast infection is pipili din kayo ng mga sabon na gagamitin sa panlaban ng ating mga panties dahil minsan yung mga product or yung mga sabon na ginagamit natin is sobrang matapang, sobrang bango
And kapag sinuot natin is may irritate din yung ating skin. Especially yung paglalagay ng fabric conditioner sa ating underwear, hindi naman advisable na gamitan ng fabric conditioner yung ating panty dahil nga yun ay mabango. And magkakaroon din yun ng irritation dahil dun sa product, dun sa produkto, or dun sa product, or sa chemical na ginamit dun sa fabric conditioner. Or siguro pipili na lang kayo ng mga fabric conditioner ng hypoallergenic para safe gamitin para sa ating mga underwear. Ang huling may isa-suggest ko sa inyo para maiwasan ang pagkakaroon ng yeast infection is of course, maging malinis tayo sa ating pangangatawan, maligo araw-araw. Kung hindi man tayo maligo araw-araw, is maglinis ng ating down there, magpalit ng underwear, para hindi naiipon yung bacteria sa ating private area o yung nagkukos ng irritation. Okay? So, sana sa mga sinabi ko ay meron kayong natutunan, and sana yung mga ginagawa nyo na yun yung nagkukos ng irritation, iwasan nyo na yun, yung mga paggamit ng mga product na mga sobrang tatapang ng amoy, iwasan nyo na yun, and huwag nyo na rin piliting maging mabango yung ating down there dahil yan ay merong natural na amoy. Kahit alin sa ating mga kababaihan ay ganun ang amoy nun. Okay, pare-parehas lang tayo dahil yun ay natural na. Huwag kayong mahiya or huwag kayong mairita na bakit ganun yung amoy nun. Yun ay very, very, very normal. Okay? Pero kung yung amoy na yun ay kakaiba na, yung tipong parang hindi na siya kaaya-aya, yung tipong parang amoy bulok na, yung tipong parang sobrang baho na, yung sobrang lansa, yun ang hindi normal. Dahil ibig sabihin kapag yung inyong private area ay may ganun kakaibang amoy, ibig sabihin meron kayong sakit na bacterial vaginosis. Ayan. So, nagagamot naman yun, and pupunta lang kayo sa OB and re-resetahan kayo ng gamot para doon. Okay? So, yun ay nagagamot. Okay? Pero sa yung mga mild lang yung amoy, hindi yun sakit, yun ay normal. Yung sinasabi ko, bacterial vaginosis is mabaho, tapos may lumalabas na discharge na kulay yellow-green, kulay gray, ayan, yan yung bacterial vaginosis. Yung kahit hugasan mo na, is sobrang mabaho pa rin. Ayan. So, pag yun yung naaamoy nyo, punta na agad kayo sa OV para hindi na ito lumala and para kayo ay magamot. Okay? So, maraming salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo ang video na ito, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel. Bye!